Pinagbintangan ako ng auntie ko na ako ang kumuha ng singsing niya. Kaya nung nalaman ko ang totoo, ibinunyag ko sa lahat ang ginawa niya. Hi Pukuyo Confession. Itag niyo na lang ako sa pangalang Rodel. 20 anyos na taga Manila. Lumaki akong medyo kapos sa pera. Hindi mahirap na mahirap, pero sapat lang para makaraos. Madalas ako na pagkakaita ng bagong gamit. Kaya nakasanayan kong makontento sa kung anong meron. Pero itong kwento ay nung last year pa. May isa akong tita, si Tita Marisa. Hindi ko alam kung bakit pero simula sa pagkabata, para bang hindi niya ako gusto. At lagi rin akong ikinukumpara sa mga pinsang kong mas may kaya. Pero dahil respeto pa rin ang natutunan ko sa magulang ko, tinis ko na ang lahat ng pakikitungo sa kanya. Hay nako Rodel, yan na naman ang suot mong damit. Parang hindi ka marunong magsuot ng maayos. Tignan mong mga pinsan mo, mukhang Ginoo kapag pumapasok sa school. Ikaw, para kang laging nasa kanto. Po tita, ito lang po kasi ang... Aba, yan na nga bang sinasabi ko. Lagi kang may dahilan. Kaya siguro hanggang ngayon wala kang napapatunayan. Buti pa yung mga pinsan mo, may bagong cellphone at honor student pa. Eh ikaw, ewan ko ba kung saan ka napulot ng mga magulang mo? Pasensya na po tita. Pasensya? Pasensya lang ba ang ipapakain mo sa pamilya mo paglaki mo? Huwag kang puro kontento, Rodel. Baka tumanda kang walang marating. Hindi ka pwedeng maging tulad ng tatay mo na simpleng tao lang. Isang gabi noon, pagkatapos ng handaan sa bahay nila, bigla akong tinawag ni tita sa sala. Andun ang halos lahat ng pinsan ko. Paglapit ko, bigla siyang sumigaw. Rodel, ikaw ba ang kumuha ng wedding ring ko? Nawala sa kwarto ko. Walang ibang pumapasok doon kundi ang pamilya at ikaw lang ang mahirap dito. Ako po tita, hindi po ako ang kumuha. Ni minsan po, hindi ko kayang gumawa ng ganyan. Eh sino pa ba? Lahat ng pinsan mo may kaya, may sarili silang gamit, hindi nila kailangan magnakaw. Ikaw lang ang palaging kapos. Aminin mo na. Tita, totoo po, wala akong kinuha. Kahit mahirap kami, tinuro po sa amin ng magulang ko ang huwag magnakaw. Kahit kailan, hindi ko ikakahiya ang pagiging mahirap. Pero hindi ko po hayang gawing dahilan para sabihing magnanakaw ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam sasabihin. Napahiya ako lalo na't natingin lahat ng pinsan ko. At may iba pang nagbubulungan. Gusto kong umiyak pero pinilit kong maging matatag. Sinabi kong wala akong kinuha pero hindi niya ako pinakinggan. Tinawag niya ako magnanakaw sa harap ng lahat. Umuwi akong mabigat ang loob. Ang sakit isipin na pinagbibintangan ako ng sariling kamag-anak. At higit sa lahat, hindi ako pinaniwalaan. Lumipas ang 3 buwan, isang araw kumalat ang balitang nag-file ng annulment si Tito laban kay Tita. Nagulat ang buong pamilya at doon lumabas ang katotohanan. Si tita pala mismo ang nagsanla ng sarili niyang singsing sa pawn shop. Si tito mismo ang nagsabi na nakita niya ang resibo na sinanla ni Tita Marisa ang wedding ring niya. Ginamit niya ang pera para sa mga sekreto niyang shopping at luho. Halos hindi ako makapaniwala. Ako ang pinaratangang magnanakaw pero siya pala mismo ang gumagawa ng lahat. Gusto ko sanang isigaw ang totoo pero pinilit ko manahimik. Ayokong lalong gumulo ang pamilya. Dumating ang buwan ng December, Christmas na. Ang buong pamilya namin nagtipon-tipon sa mesa. Tahimik lang ako habang kumakain pero napansin ko na man ang mga mapanuring tingin ni tita. Hindi na ako nakatiis. Habang nagsasalin ako ng sabaw, bigla akong nasabi ng may ngiti. Kamusta naman ang pawn shop tita? Tigilan ng lahat. Tumigil ang mga kutsara tinador sa mesa. Nagkatingin ang mga pinsan ko at si tito na dati niyang asawang biglang napatawa ng malakas. Nandun pala si tito kahit hiwalay na sila. Pero pag may family gatherings na importante, pupunta pa rin siya. Si tita, napalunok at naputla. Wala siyang nasabi at simula noon, hindi na niya ako muling inakusahan ng kahit ano. Ngayon tuwing naalala ko iyon, may halo pa rin sakit at awa. Sakit dahil napaya ako noon sa hindi ko naman kasalanan. Awa dahil nakita kong paunti-unting bumabagsak ang nangal ng isang taong hindi marunong umamin ng sariling pagkakamali. Minsan sa buhay, ikaw ang pagbibintangan dahil mahirap ka o dahil mas madali kang gawing scapegoat. Pero hindi kailangan palaging sumigaw para patunayan ang sarili. Darating ang panahon na ang katotohanan mismo ang lalabas at magpapatahimik sa lahat. At higit sa lahat, huwag basta husgahan ng tao base lang sa estado niya sa buhay. Dahil ang totoo, mas madaling masira ang tangal ng isang taong puno ng kasinungalingan kaysa sa isang taong marunong magpakatotoo. At para sa akin, sapat na makita na hindi na ako muling tinawag na magnanakaw. Dahil sa huli, ang pangalan at pagkatao ang pinakamalagang yaman na hindi kayang iprenda sa kahit anong pawn shop. Tita, nung pinagbintangan mo ako magnanakaw, akala mo siguro wala akong boses kasi mahirap lang ako. Pero ngayon lumabas ang totoo, sana tandaan mo ito. Mas mabigat ang kasalanan ng taong nagsisinungaling kaysa sa taong walang lang pambili. Kahit kailan, mas pipiliin ko maging mahirap na totoo kaysa mayaman sa luho pero magnanakaw ng sarili mong dangal. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat, tita? Hindi ako ang nawala ng singsing, ikaw. Dahil sinanla mo hindi lang ang alas mo kundi pati respeto ng buong pamilya sa'yo.